Maya-maya lamang po ay magsisimula na ang ating pamamahagi ng relief goods. At syempre ito po ay pag-aabot ng ating tulong sa ating mga kababayan at pagpapakita ng ating pagmamalasakit syempre sa ating mga kababayan. Ang serbisyo pampubliko na dapat tinatamasa nyo ngayon ay dapat mabilis at maagap na binibigay ng gobyerno. Subalit, merong ibang prioridad ang ating gobyerno, hindi nakauna sa kanyang prioridad ang paghahanda sa ganitong klaseng mga sakuna. Bagamat natural na sakuna ito ay dapat pinaghahandaan, lalo na sa mga bansa katulad ng Pilipinas, at hindi napapangalagaan ang kagalingan at kaligtasan ng ating mga kababayan. Napakahirap sa amin ang sitwasyon kasi malaki ang tubig. At saka yung hangin, pumapasok talaga sa aming loob ng bahay. At saka sira yung bahay namin. Yung lile, pumapasok. Tapos nagkasakit ang mga bata. Pinalipat namin doon sa forest yung iba. Kasi malaki yung tubig talaga. Pwede nyo po pekto na sa lugar namin para isa. Lalim po talaga. Oo. Mga dito lang. Malalim po yun. Wala talagang tulo. Puro basa. Masyado madumi na ang tubig. Mabaho. Nasira yung panghuli ng isda namin. Yung mga patanga, hante. Wala talaga na anuhan. Kung hindi sa rasyon, wala kami. Hindi kami kakain talaga. Walang hanap buhay. Palay, lumubog. Aanihin na, lumubog pa. Dumating nung isang gabi dito si President Arroyo doon sa forest. Dumating talaga. Ang nangyari sa amin, propaganda lang ang ginawa sa amin. May dalang siyang rasyon na 250. Eh kami ho, sa totoo lang, wala kuryente pa dito sa amin. Hanggang ngayon, sabon ng bumagyo, walang kuryente dito sa amin. Nagkakandara pa kami mga matatanda. Sabi may rasyon daw. Pagdating namin daw, wala. Nagpakita lang sa amin. Palakpakan, ganun-ganun. Ginamit lang talaga ang tao, sa totoo lang. Kami masalubong namin ang ahas, subugod kami para doon. Wala talaga. Nagalit talaga kami kay Arroyo. Sa totoo lang. Lahat binigay na rasyon? Walang ibinigay sa amin. May nagbigay sa Taldiwan. O, sa Balanga paano? Eh, gabing-gabi pinasugod nila kami doon. Hindi naman galing sa kanya yung rasyon eh. yun eh. Hindi, talagang grabe ang ginawa nung dumating si Arroyo. Mag-asawahan pa daw ang kailangan, tapos kailangan pumila pa. Sa uli, wala rin naman kaming nakamit. Ilang minuto lang siya nagtagal doon. Wala na. Pagkatapos noon, pinabayaan ng mga tao. Wala nang nangyari. Kanya-kanyang takbuhan. Kahit mga bata, dala-dala rin. Eh dito nga, wala pang kuryente. Takbo rin doon sa para lang makita siya, wala rin mong pinamigay. Hindi lang kami obvious na mamimigay, kanya lang sana. Pinakita niya naman lamang yung concern niya sa mga tao. Eh wala eh. Nagpa-pogi points lang siya eh, wala na. Meron binigay, kanya lang, piling-pili lang. Talagang hindi sasapat sa taong nandun lahat. Hindi rin, muntik lang magka-stampede kung hindi pa. Wala talaga silang ano. Sabi rin talaga ng pastao pa. Aming bahay na bubog na. Bubog na lang nakita. Baka nga yun, wala na kayong babalikan kasi sangali lang at saka kaya mga kami. Kaya kasi, maramihan na talaga banda doon sila. Sira bahay. Eh, karamihan na sa taga-Kaluran, puro nakabakwis. Sa evacuation center. Hindi naman evacuation center po tawagan. Yung mga may bahay lang na walang tubig, doon lang kami nakikita. Yung minsan, yung diferensya, tubig. Karwa ng mga bata ng tatayin. Karamihan sa mga bata. Minsan, mga iubo, sipon. Ang nag-effect ng bagyo sa amin, tukol talaga sa aming mga pamumuhay, gamit ako ng aming halabay sa dagat, nag-epiktado sa kahirapan niya sa aming panghuli. Dati nakakahuli-huli kami ng Portugal para namin pangkain ng aming pamilya. Nung bumagi, para kami naghirap. Kung hindi kami inabot ng rasyon, baka sakali kami nag-aagol na sa pagkain.
bagay para wag lang magbasa. Yung plastic na bibigay namin plastic goods, alam po namin na siguro isang araw lang yan para sa inyo, hindi ba? Pero yato ay kinuha ho namin, donasyon ho yan sa maraming mga kaibigan sa ibang bansa, mga kaibigan dito sa Mindanao, sa Visayas. Pagpasensyahan nyo na lang kung yun lang ibibigay. Kailangan na solusyonan mo natin ang problema dahil ang ating bansa ho ay isang bansa na palagi yung dinadalaw ng mga bagyo. Ito ang ating kalagayan bilang isang bansa. Kaya ang gobyernong hindi naghahanda sa ganitong sistema ay kailangang balitan. Salamat.